North Korea nangangamba na ata na may gegera sa kanila kaya ngayon ay pinaghahandaan na nila mga kapatid. At ngayong 2026 meron silang pinaplano. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 191,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers and likers dyan. So ngayon mga kapatid, mula rito sa balita sa WION, sabi rito North Korea's 2026 war deterrent. Ibig sabihin mga tol, pamigil daw. Deterrent mga tol, pamigil nila sa mga gustong gumera sa kanila. Ewan ko kung sinong gustong gumera sa kanila, parang sila lang ata nag-iisip nun no? Sabi rito, inutos ni Kim Jong-un ang massive missile production surge. No? Malakihan mga kapatid, no? Maramihan na paggawa ng missile mga tol ang kanyang ipinag-utos. Ayon dito sa report, no, sabi rito, North Korean leader Kim Jong-un has ordered a radical expansion of missile and shell production for 2026. Para daw sa taong 2026 this directive comes on the heels of the unveiling of a massive 8,700 ton nuclear powered submarine, marking a new era for Pyongyang's naval forces. Ang nasa isip kasi mga tol ng North Korea kahit naman noon pa, 'di ba? Is palakasin yung kanilang hukbo, palakasin yung kanilang sandatahan na tipong gusto ata nila maging global power na rin o kaya maging top doon na sa top 5 siguro ng mga pinakamalalakas na bansa sa buong mundo. At alam naman natin mga kapatid kung gaano kahigpit sa kanila dahil mas nakafocus sila sa kanilang military kaysa sa mag-focus sila sa pag-ano ng kanilang bansa, no, yung pag-evolve. Kasi kung titingnan mo nga, maging ang taon, ang petsa sa bansa nila mga tol, ibang-iba kaysa sa nangyayari ngayon sa ating daigdig, no? So kaysa sa ginagamit nating petsa o calendar. Alright, so wag na natin patagalin pa mga tol, pag-usapan na natin to, panoorin natin. North Korea shifting gears to war footing. Kim Jong-un ordering a rapid surge in missile output. And this comes just a day after showcasing a nuclear-powered submarine across the border, South Korea and its ally, America, watching the moves very closely. So sabi nga nito mga kapatid, sabi nga sa report, no, sabi sa iba pa nating napanood na balita, no, eto'y matagal na ring minamatyagan ng Washington dahil ngayon mga kapatid sa unang pagkakataon ay ipinakita na ng North Korea ang kanilang 8,700 nuclear powered submarine na maraming kakayanan, no? Iba't iba ang kakayanan nitong submarine na to. Ang nakakabilib lang mga tol, bagamat sila'y parang saradong bansa, no? Ibig sabihin mga tol, hindi sila katulad ng South Korea, 'di ba? Commercial na. Sila mga kapatid nananatili pa rin yung mga taong namumuhay diyan is nasa simpleng pamumuhay pa rin. No? Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, sa kabila ng alam nyo na ng sibilisasyon, yung mga tao diyan mga tol parang kung dadalin mo sila sa South Korea, talagang malaki yung pagbabago. Baka magbago rin yung paningin nila sa daigdig. May ganito pala. Kasi iba dun mga tol. Diba? Kung mapapanood mo sa mga video sa YouTube, diba? Iba yung pamumuhay doon. Napakapayak lang. Pero napakahigpit din. Totoong napakahigpit din. Tuloy natin. Tension sharpens on the Korean peninsula. Kim Jong-un orders a dramatic military drive. Missiles and submarines. North Korea is gearing up for the next chapter. North Korean leader Kim Jong-un orders a rapid increase in missile production. Large increase of missile production. Ito yun, hindi ko lang natuloy kanina, sasabihin ko nga pala. Nakakabilib mga tol kasi sa kabila ng pagiging sarado ng bansa nila mga tol,
Hindi naman sarado kasi may mga turista rin dyan eh. Pero nagagawa nila yung ganitong mga bagay na ako wish ko rin no, para sa ating bansa na magawa rin natin yung ganito. Biruin mo sila ang magpo-produce ng sarili nilang mga missile. Meron silang submarine. 'Di ba? Meron silang kakayanan na ganito. Samantalang tayo mga tol, sa kabila ng open country tayo, marami tayong mga turista. Hindi naman tayo ganun kahigpit tulad nila mga kapatid. Pero siguro yun nga ang dahilan eh, no? Hindi kasi tayo mahigpit kaya napagnanakawan tayo ng mga pinagkakatiwalaan natin eh, no? Kasi biruin mo mga tol, oh, wala tayong submarine. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating missile. 'Di ba? Hindi katulad nitong North Korea. Nagagawa nila yan. Throughout 2026, Kim toured munitions factories, which shows a hall filled with massive missile parts. Yan o, meron silang ganyan no. Tayo wala tayong ganyan. Umaasa tayo sa bili sa ibang bansa. Tapos bibili na nga tayo, order na nga tayo, kine-question pa. 'Di ba? Ipagmamakaawa pa ng ating sandatahang lakas. Yung budget, yung pondo para diyan. Kim directed expanded production capacity for missiles and artillery shells, with plans for new facilities to meet prospective requirements of the armed forces. Tapos tignan niyo yung mga tao habang dumadaan yung kanilang rocket o yung kanilang missile. Tignan niyo yung mga tao. Capacity for missiles and artillery shells, with plans for new facilities to meet Ano, nagtatalunan pa sila oh. prospective requirements of the armed forces. Yun nga lang sa kanila dahil nga ganun, walang kalayaan. As in talagang mahigpit mga tol. Kung ikaw ang papipiliin bilang isang tao, 'di ba? Yung bansa mo ganito, may kakayanan mag-produce, may kakayanan, pero ganito naman, yung tipong wala ka talagang kalayaan. It's somehow, mabuti rin yun mga kapatid kapag ganun kahigpit, napapanatili yung disiplina. 'Di ba? Pero kapag ka masyadong mahigpit, nakakasakal din naman. Kumbaga wala ka talagang kalayaan. In somehow mabuti, in somehow hindi rin eh, 'di ba? Kasi kung ikaw papipiliin, gusto mo bang manirahan sa isang bansa na ultimo hairstyle mo eh kailangan kontrolado ng gobyerno? 'Di ba? Tuloy natin. On Wednesday, these images released by state media showed an 8,700-ton Ito yun, no? nuclear-powered submarine hull at a shipyard, putting it in the same league as some American fast-attack submarines. Pyongyang calls it a strategic guided missile submarine that could be armed with powerful weapons. The unveiling underlines Pyongyang's push to modernize its navy and add another layer to its deterrent. Regionally, the moves are landing in choppy waters. The U.S. military stationed in South Korea has conducted a steel rain live-fire drill with new multiple rocket launchers. Tapos ito, North Korea rin ang paulit-ulit na naglo-launch ng ganitong klaseng testing. Missile test. Washington is also backing Seoul's ambition to join the club of nations operating nuclear-powered submarines, adding another layer of undersea competition. North Korea has sent troops, artillery shells, missiles, and long-range rocket systems to support Russian forces in its war against Ukraine. West says that in exchange for Pyongyang's military support, Russia has provided North Korea with financial assistance, military technology, and supplies of food and energy. Oh, so yun ang kapalit. No, yung pagpapadala ni Kim Jong-un ng kanyang mga sundalo rito sa Russia para lumaban sa Ukraine, isusuportahan sila ng Russia, financial assistance, 'di ba? Technology na rin mga tol para magawa ng North Korea tong mga bagay na ganito. Sa madaling salita, parang binenta niya. With financial assistance, military technology, and supplies of food and energy. Supplies of food and energy. So kumbaga yun yung bayad no sa pagpapadala ni Kim Jong-un ng libu-libong mga sundalong North Korean dito sa Russia.
Analysts say Kim's missile push and nuclear submarine reveal are calibrated both to reinforce his negotiating leverage and to counter what he sees as encirclement at sea, particularly the emerging U.S.-South Korea nuclear submarine cooperation, he has condemned as an offensive act. So nakikita natin noon pa naman talaga yung galaw ni Kim Jong-un, yung pagdikit niya sa China at pagdikit niya sa Russia, mga tol. Iba talaga ang mindset nitong North Korea. Kahit naman noon pa, mga tol, nung hindi pa nagkakaroon ng mga maiingay ngayon na kaguluhan, di ba? Noon pa talaga ganyan nakasarado ang North Korea. So, pero ngayon, bagamat ganito ang ginagawa ng North Korea, kabado pa rin sila, mga kapatid, doon sa mga kumakalat na mga balita na ang Japan is mag-a-acquire ng nuclear weapon. Sinasabi pa nga ng North Korea na kapag ang Japan daw is nagkaroon ng nuclear weapon is manganganib daw o malalagay daw sa panganib ang sangkatauhan. No? Pero sa kabila no, ng kanilang pahayag na yon is ipinag-uutos ngayon ni Kim Jong-un ang massive missile production surge sa kanilang bansa, mga tol. At the same time is ipinakita din niya yung kanilang nuclear powered submarine. Diba? Kung baga, kung Japan ang magpapalakas ng army, delikado sang katauhan. Tapos ibabalik nila yung mga nangyari nung World War II. Pero at the same time, ayaw nilang tignan sila ng daigdig bilang hindi delikadong bansa kahit na sila ang gumagawa ng mga missile testing, sila ang gumagawa ng pagpaparami masyado ng missile, pagpapalakas ng armas. Kumbaga, wag silang tignan. Ang tignan dapat, ang bantayan dapat Japan. Parang ganun ang lumalabas no? Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Bagamat hindi naman tayo kasali no sa kanilang mga ginagawa, ang nakakainggit lang, mga tol, kasi ang Pilipinas talagang napag-iiwanan, lalong-lalo na kung ang ating sandatahan gustong mag-modernize ng ating sandatahan, pero kailangan pa nating ipagmakaawa doon sa ating mga nanunungkulan na tila baga ayaw talaga bigyan ng budget etong mga kasundaluhan natin. Ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.